So yan. Ngayon naman, puntahan natin Anjun Magnay live sa Monumento. Kamusta ang traffic ngayong araw ng Lunes at marami na ba tayong stock ng mga pasahero dyan? Okay, ngayon silipin muna natin ang sitwasyon ng traffic dito sa may bahagi ng monumento. Bago tayo magbigay ng ulat, unahin muna natin itong bahagi ng Rizal Avenue. Nakikita naman natin na medyo may pagbibigat ng mararanasan yung mga kababayan natin. Ito ay dulot na rin ng ilang mga kababayan natin na naghihintay ng masasakyan doon sa may bahagi ng Monumento Terminal. Dito yan sa may Caloocan. Pero paglampas naman po niyan ay magiging maluwag na po ang sitwasyon patungo ng Muñoz at Santa Cruz. At silipin naman po natin yung mga dito mismo sa rotonda ng Monumento. Nakikita natin na may pagbigat na mararanasan bahagya pero flowing pa naman yung mga sasakyan sa mga oras na ito. Maluwag pa dito sa may pangapapaliko ng EDSA pero may bahagyang pagsisikip na mararanasan dyan sa may bahagi po ng C3 dahil po sa ilang intersections dyan. At may problema naman din po kayo mararanasan ng bahagya lang. Kaunti lang naman pong pagbagal ito kung kayo ay papasok ng MacArthur Highway papunta po dito sa may bahagi ng Potrero, Malabon at sa may Valenzuela City. At kung kayo naman ay papaliko dito sa may bahagi po ng Sangangdaan, dito sa may Samson Road, medyo may pagbigat pong mararanasan dahil na rin po doon sa ilang mga pasahero na walang masakyan sa mga oras na ito. Dahil nga po sa patuloy pa rin na isinasagawang tigil pasada sa bahagi ito. Pero sir, ngayon nga ay may makakasama tayo mula dito sa Caloocan City Traffic Bureau. Makakasama natin si Sir Edward Sir Edward Vargas, ang isa sa mga traffic officer ng ng Caloocan City. Sir Edward, magandang umaga po. Live po tayo ngayon dito sa Bagong Pilipinas. Sir, how are we going to describe the current situation dito sa ginagawa ngayong tigil pasada, sir? Bali po, ang medyo naapektan yung Sangandaan na palabas po kasi wala po mga sasakyan na masasakyan pasahero. Pero yung dito na pupuntang Maynila tsaka Quezon City, okay naman po. Okay. Sir, do we expect na magper-persist pa po itong sitwasyon na to? Maayos naman po ba yung mga pasahero natin, lalo na ng mga papuntang Maynila kung sila ay papasok doon po sa may bahagi po ng papalabas dito sa may bahagi ng Quezon City at iba pang lungsod, sir? Sa ngayon po, okay naman po. Basta ngayon ang napoproblema yung dito lang po, Sangandaan lang po. Okay. So sir, nabalitaan din natin na maaapektuhan nito pangunahin yung mga may ruta na papuntang Bulacan, sir. So far, yung mga pa-northbound po, kumusta po ang sitwasyon nung mga kababayan natin? May nasasakyan pa po ba sila sa kasalukuyan? Siguro sa ngayon meron. Hindi pa natin alam kasi hindi pa namin naano yung mga pa-northbound pa po eh. Yeah. Okay. Pero sir, how are you going to describe the traffic? May malaking epekto po ba itong gagawing tigil pasada na ito, sir, if ever? And may nakahanda po bang augmentation force ang Caloocan City para po umalalay doon sa mga kababayan natin na maapektuhan ng tigil pasada? If ever man na malaki yung volume ng mga jeepneys na mawawala? Meron po ang Caloocan City Hall para doon sa mga libreng sakay po, sa mga maapektuhan ng tigil pasada po. Okay po, Mr. Edward Vargas, maraming pong salamat. Okay po. Good morning po. At yan muna ang ating ulat trapiko sa mga oras na ito. Para po sa latest traffic update, tumutok lang dito sa Bagong Pilipinas. Magbabalik po ka mamaya. Magbibigay pa po ako ng karagdagan detalye. Ukol pa rin dito nga sa ulat trapiko. At syempre, sa ginaganap po na yung ilang transport sector na naglulunsad ngayon ng kanilang protesta. Magbalik muna ako mamaya. Tutok muna dito. Maraming salamat sa iyo, Anjun Magnay. Ngayon naman alamin natin, lagay ng traffic. Kasama si Anjun Magnay. Live pa rin sa Monumento. Kamusta ang lagay ng traffic sa oras na ito, Anjun? Okay, balikan uli natin ang sitwasyon ng traffic dito sa may bahagi po ng Monumento. Dito sa may lungsod pa rin ng Caloocan. Unahin natin itong Rizal Avenue. Nakikita naman natin sa mga oras na ito na medyo nag-persist na yung bilang ng mga sasakyan dito sa may bahaging ito at nakakagalaw na ng mahusay yung mga sasakyan na patungo palabas dito sa bahagi ng Rizal Avenue patungo dyan sa intersection ng 5th Avenue. Gayon na rin dyan po tuloy-tuloy patungo na Santa Cruz at dyan sa may bahagi po ng Recto. Sa kasalukuyan naman po ay medyo pumuba na rin yung bilang ng mga pasahero natin na nag-aabang kanina dahil dumaan nga dito yung ilang
vehicle ng pamahalaan na nagsasakay dun sa mga walang masakyan sa mga oras na ito. At nakikita naman natin na flowing sa mga oras na ito itong sitwasyon ng traffic dito sa mismong Monumento Circle. Malayang nakakapasok pa rin po ang mga sasakyan patungo dyan sa may bahagi ng EDSA. Gayun na rin po dito sa may bahagi ng MacArthur Avenue patungo ng Malabon at Valenzuela. Pero ibang usapan na po kung kayo ay patungo dito sa may papasok ng Samson Road sa may Malabon, sa may Sangangdaan, dahil nga po doon sa mga motorista na nag-aabang ng kanilang masasakyan sa mga oras na ito, dyan po sa may bahaging yan ng Malabon. At silipin naman po natin ngayon ang ilan sa mga kalsada na karugtong dito sa dito sa monumento ayon nga po sa City of Valenzuela medyo hindi naman din ganong kaapektado ang kanilang lungsod ngayon ng transport strike at nakahanda naman ang kanilang augmentation force. Gayon na rin po yun dito sa may lungsod ng Malabon at Navotas. Nakita nga natin yung kanilang mga sasakyan yung mga public vehicles sila na ginawa and converted into a pansamantalang makeshift muna na public utility vehicles. At ngayon nga naman ay patuloy pa rin namang ipinatutupad ang number coding scheme dito sa Metro Manila. Ang number coding natin for this Monday morning ay 1 and 2. Hindi kayo pinapayagang bumiyahe po kung ang plaka ng isa sasakyan ay nagtatapos sa numbers 1 and 2. So yan po ay simula alas 7 ng umaga, alas 8 ng gabi sa ilang pangunahing kalsada ng Metro Manila. Maaari niyo pong checkin kung ano mga yan sa website ng MMDA at sa kanilang Twitter account. At yan muna ang ating traffic update ngayong Manic Monday morning. Siyempre, ingat po tayo sa pagbiyahe natin, lalo na paggabi dahil umuulan. Ako ulit, High Patrol Guy Anjun Magnaye, nag-uulat para sa bayan, Bagong Pilipinas. Balik sa inyo sa studio. Maraming salamat, Anson Magnaye.